Ayan mga ka-fix, maglalagay tayo dito ng cabinet, closet cabinet. Ayan mga ka-fix, kumusta at magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa ating panibagong video at panibago na namang isi-share ko sa inyo. Sa ngayon maggagawa tayo ng closet cabinet dito sa isang kwarto natin. Unahin natin itong sa baseboard. Kailangan i-offset natin yung flooring ng cabinet. Sasahigan natin to kahit may tiles na siya. Kailangan nakaangat tayo sa tiles. Kasi kung diretso lang yung sahig ng cabinet, diretso lang sa tiles ay mapupuno ng alikabok yan sa loob. Kaya ang ginawa natin, lalagyan muna natin ng sahig. Nakaangat siya sa flooring. Angat yan siya ng 7.5 centimeters. Yan yung baseboard niya. 7.5 centimeters yan. Sasahigan natin yan. Lalagyan muna natin ng baseboard sa harap. Ito ang pag-uumpisa. Pag ako'y gumagawa ng cabinet, dito ako nag-uumpisa sa baba. Mula sa baba, pataas ng pataas. Yan, ipapako muna, i-screw muna natin yung nailers sa baseboard para lagyan natin ng concrete nail. Pakuha natin ng concrete nail. Binutasan ko muna na yan. Tapos yung harap, hindi na natin yan i-concrete nail. Itataker na lang natin yan sa dulo. Ito may taker tayo. Electric taker yan. Di kuryente yan. Sinasaksak pa yan. Hindi yan spring lang na di kuryente yan. Ngayon kukunin muna natin yung mga pinagkataman. Maraming kinataman ko kasi yung yung pangsahig natin may kailangan kataman. Pagkatapos ko magkatam, kakasa na natin. Pero bago natin ikasa, kunin muna natin yung mga dumi sa loob. Yan, inano ko ng brush. Malinis na yan sa loob. Yan, ikakabit na natin yung sahig. I-screw natin yan. Para dumikit yung wala tayong gamit na glue dyan kasi screw tayo. Hindi na yan aangat pag naka-screw kasi yung screw threaded yan. Hindi katulad ng pako, mga tacker na aangat yan kasi walang thread. Kailangan yan ng glue. Pero ito, hindi na kailangan ng glue kasi threaded tayo, screw. Hindi yan bibigay kasi naka-screw. May taraha yan. Ngayon, lalagyan natin ng backing yung ilalim kasi maliit lang naman siya. 40 centimeters lang naman yan. Lagyan na lang natin ng backing. Pero sa ibabaw, hindi na tayo maglalagay ng backing kasi malapad na yan. Sayang yung plywood. May pintura naman. Kaya ito, maliit lang naman para mas matibay yung ilalim natin. Linagyan ko ng backing. Total, maliit lang naman siya. Lagyan natin ng siding dito sa pagpapakuha ng ng concealed hinges natin. At the same time, tukod siya ng unang shield natin. Lalagay na natin yung pinakaunang shield. Itong pinakaunang shield ay puputulan pa natin pala yan. Ilalagay natin yan sa taas. Kasi maglalagay tayo ng lalagyan ng ng kabayo. Yung pag nagpa-plancha ka, di ba, kailangan natin ng kabayo. Yan, ilalagay natin yan sa gilid. Lalagyan natin ng space para lalagyan ng kabayo. Ito, unahin natin yung siding kasi pag ilagay na natin yung shield, hindi na tayo makakapag-screw sa gilid kasi 15 centimeters lang yan yung angat galing sa wall. Kaya in-screw ko muna para hindi na tayo mag-screw mamaya kasi kung ipahuli natin hindi tayo makakapag-screw gawa ng 15 centimeters lang,
Samantala yung battery drill natin ay nasa 25 centimeters yan, hindi makakapasok. Hindi kakasya yung battery drill natin, yung pang-screw. Kaya in-screw ko muna bago natin ikasa. Ayan, 3 screw lang naman yan para matibay. Yan yung pangatlong screw. Yan, patayo yan yung mahaba. Ito yung unang shelves natin, pinutulan natin yan. Ganyan lang. Hindi siya nakasagad doon sa kabilang wall kasi sabi ko nga kanina, yung sa kaliwa niyan, diyan natin ilalagay yung kabayo. Kabayo na yung pang plancha. Lalagyan ng plancha. Lalagyan ng pagpa-plancha. Ano kayang tawag diyan? Basta kabayo yan tawag. Dito natin sa kaliwa natin ilalagay yung kabayo. Ngayon maglalagay naman tayo ng diretso na siding para yan sa iskruhan ng concealed hinges natin. Kailangan hulugan natin ng laser para siguradong sigurado. Naka-laser talaga. Total may laser naman tayo. Ngayon i-screw natin. Babarinahan muna, lagyan niya ng tox, tapos i-screw natin. Ganyan lang. Ngayon isusunod natin yung sa ibabaw na pangalawang shield. Pero papakuan muna natin yung ibabaw ng shield para may pag-screwhan tayo sa ilalim mamaya. Iko-concrete nilang natin yan kasi nasa ibabaw lang naman yan, hindi masyado makikita yan. Nasa ibabaw ng shield yan. Concrete nilang yan, mas matibay. Hindi na tayo maabala paglagay ng tox. Hindi na tayo mag-screw kasi naka-built-in naman tayo. Hindi naman to naka-modular. Ito yung pangalawang shield. Ang ilalim yan ay hangiran. Diyan tayo maglalagay ng hanger sa ilalim. Tapos naka-screw na yan. Maghuhulog na naman tayo. Lilisira naman natin para sa continue pataas. Lalagyan na natin ng siding din para screwhan yan ng bisagra, yung concealed hinge na nagamit natin. Ngayon, ilalagay na natin yung pang last na shield. Ito na yung bubong niya. Kinabit ko na kagad yung partition na sa gitna para hindi na tayo mag-screw sa ibabaw kasi sa ibabaw ang natitira yan 20 cm lang. Samantala yung natin screw bit ay yung natin battery drill ay 25 cm yan. Pati itong tacker natin hindi magkasya, naka-side lang tayo. Kasi mahaba din yan. Ang natitira doon sa taas nasa 20 cm lang. Kaya isinaside lang natin pag naka-slanting lang yung pag-tacker natin. Mas matibay nga yan, naka-slanting. Tapos screwin natin sa ilalim para hindi na sila magkahiwalay, yung sa ilalim sa ibabaw. Diyan maglalagay na tayo ng pinto na lang. Pero ipapahiwalay natin, ipahuli na lang. Yan, may hangiran na tayo. Hanggang dito na lang mga ka-fix. Maraming salamat sa panonood nyo. At magandang araw sa inyong lahat. Sana hindi kayo magsawa sa pagsusubaybay. Maraming salamat. Bye-bye!